Araw ng kasal ni na Alexa at Gabriel. Kitang-kita ni Alexa mula sa loob ng sasakyan na nakatingin ang lahat sa gawin niya. Lalo tuloy siyang kinabahan. Bago siya bumaba, ay nagpakawala muna siya ng hangin para matanggal ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi inaasahan ni Alexa ang reaksyon ng mga tao nang makita siya. Halos lahat ay napapangiti, ngunit may mga ilan din na nagbubulong-bulungan sa tabi. Nasa tabi lang naman si Gabriel na nakasuot ng Amerikana at ayos na ayos din. Lalo siyang gumawapo sa ayos niya ngayon at walang babae ang hindi mapapalingon sa kanya sa mga sandaling yaon. Nang matunghayan niya ang papalabas na si Alexa ay hindi niya napigilan na mapahanga sa nakikita. Lalaki si Gab at kahit pa naman pagpapanggap lang ang lahat ay hindi niya maikakaila sa kanyang sarili na sobra siyang nagagandahan kay Alexa sa ayos niya ngayon. Ang simpleng babaeng nakipagkasunduan niya ay parang isang anghel sa harapan niya. Bagay na bagay sa kanya ngayon ang kanyang suot. Napako ang tingin ni Gabriel dito at nakalimutan na niyang salubungin ang katipan kung hindi siya sinagi ng ama. Anong ginagawa mo dyan, iho? Alalayan mo na ang mapapangasawa mo. Bulong pa nito. Biglang bumalik ang kanyang malay tao at mabilis na lumapit kay Alexa. Inabot ang kanyang braso na mabilis namang kinapitan ng dalaga. Kamusta ang ayos ko? Bulong na tanong ni Alexa. Huwag kang mag-alala, okay na din, sagot naman niya. Ngunit sa totoo ay sobrang gandang-ganda siya kay Alexa. Ako, kumusta ang itsura ko ngayon? Balik tanong naman niya. In fairness naman sa'yo, mukha kang tao, sagot niya na hindi napigilang humagikik. Ganon? Dahil ba sa sinabi kong okay lang itsura mo, ganyan na din ang sinasabi mo? Biro lang. Tinatanggal ko lang ang kaba na kanina pa bumababagabag sa akin, sagot niya at bumuntong hininga pa. Pumisto ka na, iho, sa iyong pwesto nang masimula na ang seremonya. Putol sa kanila ng ina ni Alexa. Mabilis naman na sumunod ang isa. Ang lahat ay nagsitayuan na sa kanilang mga upuan habang palakad na si Alexa sa nakalapag na red carpet patungo sa ginawang altar na kinaroroonan ni Gab. Ang lalaking nakatayo doon ay siyang lalaking magiging asawa na niya. Pagkalipas ng ilang oras, kahit na hindi ito ang pangarap ni Alexa na kasal ay nangkinan niya at ninanamnam. Walang pagsidla ng kasiyahan ang mga magulang nilang dalawa, lalong-lalo ng kanilang mga ina. Halos napaiyak ang mama ni Alexa habang pinagmamasdan ang anak na unti-unting naglalakad palapit kay Gabriel. Hindi niya inaasahan na ganito kagrandyoso ang magiging kasal ng anak. Hindi rin niya maipaliwanag ngayon ang saya niya dahil ang panganay niya ay kakasal na. Tudo ang ngiti na inaalay ni Gabriel ang kanyang mga braso sa magiging asawa. Habang pinagmamasdan niya ito, kanina palapit sa kanya ay hindi rin niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. May kakaibang saya siyang nararamdaman maliban sa nervyos. Nandito lahat tayo ngayon para magpasalamat at magdiwang. Magdiwang sa buong puso. Walang pag-aalilangan at tapat na paraan ni Alexa at Gabriel para ipakita sa atin ang kanilang tunay na pagmamahal. Panimula ng pari, agad na nagkatinginan sina Gabriel at Alexa sa winika ng iyon ng pari dahil alam nila na kabaliktaran ang nararamdaman nila sa sinasabi nito. Naayon nga lang lahat ng mga kaibigan, lalong-lalo na kayong pamilya nila, na nandito lahat ngayon dahil kayo ang nagturo sa kanila kung paano ang magmahal ng totoo, kung paano ang pagtanggap at pagpapahalaga sa isang tinatawag na sagradong kasal. Patuloy pa ng pare, isang masigabong palakpakan ang bumalot sa paligid. Simulan na natin ang kasal, anya at sinimulan na nga. Tumagal ang seremonya ng mahigit 1 oras. Narating nila ang parte ng seremonya na kailangan nilang bigkasin ang kanilang wedding vows. Nauna si Gabriel. Hinawakan niya ang kamay ni Alexa sa ito tinitigan. Alexa, alam kong hindi madali ang journey na tatahakin natin. But I promise to take care of you, to respect you, and to love you, and the best way I can do.
Pwede mo akong batukan kung hindi ako nagbibehave. Huling biro pa ni Gab. Hindi napigilan na mapangiti ni Alexa. Nagtawanan at tuloy lahat dahil sa huling binigkas ni Gabriel. Agad na pinisil ni Gab ang kamay ni Alexa. Nang masabi ang simpleng bao na silang dalawa ang gumawa, si Alexa naman ang bibigkas sa bao niya. Dahan-dahan muna niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Gabriel. Nang una ay hindi ko lubos maisip na ikakasal ako kay Mr. Villaferte. Ang lalaking lahat ata ng kababaihan ay pinapangarap. But here I am, ngiti na may halong kaba na panimula ni Alexa. I know I'm not a perfect person, either to be your perfect wife, but I assure you to do my best to be a good wife, friend, and companion to you. Mahaba-haba at magiging kakaibang journey ng buhay natin, pero alam kong kakayanin natin basta magkasama tayo. I love you. Buong ting pagtatapos niya. Alam nila parehas na nagawa nila ng mabuti ang part na yun bilang pagpapanggap. Ngayon mula sa makapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng simbahang Katolika, ay masasabi ko ng ganap na kayong mag-asawa. Wika pa ng pare, pwede mo nang halikan ang iyong asawa. Huling bigkas pa ng pare. Nagkatinginan silang dalawa. Ito ang parte na hindi nila napagpraktisan dalawa. Kung bakit hindi nila nagawang mag-practice, hindi naman nila yun unang beses na mahalikan o hahalikan dahil nagawa na din naman nila sa past na nakarelasyon nila. Ngunit ngayon na silang dalawa na ay naging awkward tuloy ang sitwasyon. Siniyasan ni Gabriel si Alexa sa mata na sige, gawin nila dahil kailangan. Unti-unting itinaas ni Gabriel ang belo ni Alexa. Matapos tumambad ang kabuuan ng magandang mukha ni Alexa ay tinitigan muna niya ito saka hinawakan sa kamay. Dahan-dahan ngunit mabilis niyang idanampi ang labi sa pisngi ni Alexa saka sila sabay humarap sa tao. More! More! Sa lips! Sa lips! Isa-isang sigaw ng mga tao sa kanila. Wala silang nagawa kundi naobligang hinalikan ni Gabriel nang paismak si Alexa sa labi. Halik na walang kahulugan sa kanila ngunit hindi pa rin tumigil ang mga bisita. Longer! Longer! Sigaw pa nila. Araw nila yon at dadating talaga sa punto na ganito. Hinarap ni Gabriel si Alexa, tinitigan niya ito at kitang-kita niya sa mga mata ni Alexa ang hiya at ramdam na ramdam niya ang panginginig sa mga kamay na ngayon ay asawa na niya. Gawin na natin to, walang mali siya, sambit pa niya. Isang matamis na ngiti naman ang tugon ni Alexa. Unti-unting inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa mukha ni Alexa, saka idinampi ang labi nito sa labi ng isa. Ramdam na ramdam ni Gabriel ang mapupulang labi ni Alexa sa kanyang labi. Halik na tumagal ng ilang segundo ng paglalapat ng kani-kanilang mga labi. Parang nakalimot si Gab dahil hindi na niya mahiwalay ang kanyang sarili. Kaya mabilis na humiwalay si Alexa. Saka matamis na ngumiti dito. At masigalbong palakpakan ang bumalot sa buong kapaligiran. Matapos ang seremonya ay inasikaso na nila ang kanilang mga bisita. Isa-isang nilapitan ng mga tao ang mag-asawa para batiin. Lahat ay masaya para sa kanila at lahat sinasabing maganda ang napili ni Gab na maging ina ng kanyang mga anak. Nasa kalagitnaan sila ng kasiyahan na magsalita si Senior Magno sa mikropono. Pwede bang makuha muna ang atensyon nyo mga kaibigan? Wika niya. Ngayon ang araw ng pinaka-importante sa unico iho namin at sa kanyang asawa at ngayon din ang araw na nadagdagan ng aming anak at baka pagkatapos ng 1 taon ay may apo na kami. Nakangiting dagdag ng senyor. Gusto ko lang batiin ang anak kong si Gab at ang asawa niyang si Alexa ng congratulations. Alam ko na ang pag-asawa ay hindi madali pero asahan ninyo na nandito lang kami ng mama niyo. At si Balae na mama ni Alexa nagagabay sa inyo. Sana ay mas mahaba ang magiging pagsasama nyo at mabigyan nyo kami ng maraming apo. Patuloy pa nito. Itinaas niya ang hawak na baso na may laman na alak. Isang toast para sa bagong kasal, bulalas niya at agad naman na sumunod sa kanyang lahat.
Sumipsip ito sa hawak na wine saka nagsalita ulit sa mikropono. May isa pa pala akong anunsyo ngayong araw ding iyon. Ding ito ay napagpasyahan ko na ilipat na kay Gabriel ang pamamahala sa lahat ng aming kayamanan. Siya na ngayon ang mamamahala sa lahat ng negosyo at pera namin na nakalagay sa bangko dahil tumatanda na ako at ganun din ang aking asawa. Kaya napagpasya namin na ipamahala na sa kanya. Anya, lahat ng tao na nandoon ay naggulat sa kanyang anunsyo. Hindi sila makapaniwala na magagawa niyang bitawan na ang pamamahala sa kanilang mga negosyo. Alam ko na ilan sa inyo ay magugulat at hindi makapaniwala sa sinabi ko. Ginagawa ko ito ay para din sa aking sarili. May mga tao kasing labis kong manghingi at nasasaktan pa ako kapag hindi ko sila pinagbibigyan. Sobra ang huling nangyari na muntikan ko nang ikinamatay, pagpapaliwanag pa ng senyor. Lalong tumindi ang bulong-bulungan sa mga oras na yun. Ang tinutukoy niya ay ang huling punta ng kapatid niya pero hindi ito dumalo sa kasal ni Gabriel. Magkaganon pa man, may kapangyarihan pa rin naman ako sa mga bagay-bagay at nagtitiwala ko sa anak ko na kakayanin niya. Kaya Gabriel, iho, pag-igihan mong mabuti. Pagtatapos pa nito, nilapitan agad ni Gab ang ama at nagpasalamat. Agad ding lumapit ang kanilang abogado para papirmahan sa ginawa ng ama na kasulatang isinasali na sa kanya ang lahat. Matapos ang pirmahan ay balik sila sa pag-asikaso sa mga bisita. Hindi nila mabilang ang bumati sa kanila hanggang sa may lumapit na babae sa kay Gab. Congratulations Gabriel! Bigkas niya sa kahinalikan si Gab sa magkabilang pisngi. So, ikaw pala ang babaeng napiling pakasalan ni Gabriel. Imbis na ako, wika pa ni Monique kay Alexa sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Monique, awat naman ni Gabriel. Anong angkan ka nang galing? Taas kilay na tanong niya kay Alexa. Parang nagpanting ang tenga ni Alexa sa asta ng babaeng kaharap niya ngayon na hindi pa niya nakikilala kahit minsan. Pasensya na miss ha, kung hindi ikaw ang pinakasalan. Siguro kasi ay tabas ng dila mo at taas ng kilay mo kaya hindi ka pinili na ngayon ng asawa ko. Malumalay ngunit nainis na sagot ni Alexa. Dahil sa maraming tao ay nagawa pa rin niyang ngumiti kahit na gustong gusto na niyang sabunutan ang babaeng nangiinsulto ngayon sa kanya. How dare you? Tiimbagang nasagot ni Monique. Monique, huwag ka naman sanang mag-iskandalo dito. Nakakaya sa mga tao, bulong ni Gabriel sa kanya. Ayaw kasi niyang malata ng iba ang nangyayaring kaguluhan sa pagitan nilang tatlo. Hindi pa tayo tapos, babae ka. Sampit ni Monique bago tuluyang lumayo sa dalawa at umalis na doon. Nang makalayo si Monique sa kanilang dalawa ay tuloy pa rin ang ngiti ni Alexa sa mga tao. Ayaw din naman niyang mapahiya ang pamilya ng lalaki at pati siya, kaya pinigil niya ang kanyang galit. Mag-uusap tayo mamaya. Bulong niya kay Gabriel. Ngumiti lang si Gab. Pinagpatuloy nila ang kanilang pag-istima sa mga bisita. Hating gabi na ay marami pa ring bisita ang natitira. Magpahinga muna kayong dalawa, iho, iha, at kami muna ng papa nyo ang bahala sa kanila. Nandito pa kasi ang kaibigan ng papa nyo na gobernador, kaya kami muna ang mag-aasikaso sa kanila. Ani Senyora Lucila sa kanila. Sige po ma, patawag na lang kami kapag alis na sila, sagot ni Alexa. Sabay silang pumasok sa loob. Saan ako mag-stay ngayon? Tanong niya kay Gab. Siyempre sa kwarto ko. Mag-asawa na tayo ngayon kaya dapat magkasama na tayo sa iisang kwarto. Sagot naman ni Gabriel sa kanya. Naiintindihan ni Alexa ang sitwasyon pero ang hindi niya maintindihan ay ang ginawa ng babae. Kanina sa kanya, tahimik siyang sumunod kay Gab, papanhik sa kwarto. Sa bandang taas, nang makapasok silang dalawa ay mabilis na isinara ni Alexa ang pinto. Sino yung babae kanina? Nakapamaywang na tanong niya. Relax, yun yung ipinagkasundo nila mama dati pero inayawan ko dahil masama ang ugali saka may balak sa pamilya namin. Sagot naman ni Gabriel. Wala sa ginawa nating agreement na insultuhin ako ng mga babaeng nakarelasyon mo o kakilala mo kaya sana naman ay huwag mo silang palapitin sa akin. Nakakainsulto siya porket pat hindi ako galing sa marangyang pamilya na gaya nyo.
Pinakawala na ni Alexa ang inis na kanina pa niya kinikimkim. Pasensya na, hindi ko naman alam na pupunta siya ngayon eh. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Dapat lang at baka makalbo ko pa siya nang wala sa oras. Mabilis naman niyang sagot. Ngayon pa lang napasok ni Alexa ang kwarto ni Gab. Medyo kalakihan din ito. May sariling TV, sariling banyo at maliit na sopa. May isang electric treadmill din na nakalagay sa may pinaka-balcony niya. Teka, saan ako magpapahinga? Tanong ni Alexa nang mapansing humiga si Gab sa kama. Dito, ngising sagot ni Gab sabay pagpag sa tabi niya. Ano? Hindi pa pwede. Diyan ako at dito ka sa lapag. Makapangyarihang utos niya sa asawa. Hindi pwede. Hindi ako sanay na humiga sa lapag. Nananakit ang likod ko. Kung ayaw mong tumabi sa akin ay ikaw nasa lapag, sagot naman ni Gab. Hindi makapaniwala si Alexa na papahigahin siya sa lapag. Anong gusto mo? Mahiga ako sa ibang kwarto at magtatanong ang mama mo kung bakit o ipapaubaya mo sa akin ang kama. Mamili ka, pananakot niyang tanong. Biglang napaisip si Gabriel, baka gawin niya ang sinasabi niya kaya naman ay wala na siyang nagawa. Hinila niya ang comforter sa lapag sa may babang paanan ng kanyang malaking kama. Lihim naman na napangiti si Alexa dahil napasa kanya ang kama. Paano na ito? Wala pa pala akong nadadalang gamit dito. Anong pantulog ko? Bigla niyang naisip dahil nakatrahe pa rin din siya hanggang ngayon. Tinanggal lang niya ang kanyang belo. Kumuha ka na lang ng isa sa mga shirt ko dyan sa kabinet. Yun na lang gawin mong damit. Utos ni Gab habang inaayos ang higaan na natatawa. Saan? Buksan mo na lang yung mga cabinet dyan. Mamili ka na lang. Huwag lang ang brief ko. Ang kunin mo ha. Tawa pa rin wika niya. Che! Isang medyo kalakihang white t-shirt ang napili ni Alexa. Mabilis siyang pumasok sa may banyo at pinalitan ang damit. Pagkasuot niya ay medyo maliit sa kanya. Gab! Tawag niya sa asawa. Bakit? Maiksi sa akin eh. Pwedeng humiram ng boxer short mo. Ha? Hindi pwede. Maiksi nga eh. Maiksi nga ang damit sa akin. Irritabling sigaw niya. Ayaw ko nga. Di ba ikaw ang naglagay sa kasulatan natin na bawal makialam ng gamit? Yan ang parusa mo. Panunuya ng isa. Biglang lumabas si Alexa sa loob ng banyo na hawak-hawak ang laylayan ng damit niya para hindi bumungad kay Gabriel ang mga legs nito. Anong ginagawa mo? Na natatawa pa rin si Gabriel. Patakbo niyang tinungo ang cabinet na kinarunan ng mga boxer short ni Gabriel na nakita niya. Nagtago siya sa may pinto ng cabinet saka humablot ng isa at mabilis na isinuot. Alangan naman na masilipan mo ako. Bulalas niya kay Gab pagkasuot ng boxer shorts. Hay nako, Mrs. Villafarte, wala akong planong silipan ka no? Isang roll na ang binali mo kaya humanda ka sa kapalit niyan, wika pa ni Gabriel. Mabilis na tumalon sa kama si Alexa at kinumutan ang sarili. Kahit nakasuot siya ng boxer shorts ni Gab ay pakiramdam niya ay nakikita pa rin ang kabuuan ng katawan niya. Si Gab naman ay paisa-isang tinanggal ang damit at itinira lang ang suot ng boxer shorts. Tumambad kaya kay Alexa ang katawan ng lalaki. Kitang-kita niya ang mga abs nito. Mabilis siyang nagkumot sa takot na mapansin ni Gab na napatingin siya dito. Oh my God! Bulong niya sa sarili. Nakahiga na sila parehas nang biglang may kumatok sa kanilang pinto. Gabriel! Tawag sa kanya ng ina. Napamulagat sila parehas. Gab! Ang mama mo! Tarantang wika ni Alexa. Halika rito, dagdag niya. Mabilis naman na bumangon si Gabriel at kinuyom ang comforter at unan niya saka mabilis na tumabi kay Alexa. Inayos muna nila ang kama saka umarting magkatabing bumangon dahil sa pagtawag ng ina. Bakit ma? Sagot niya. Binuksan naman ng ina ang pintuan. Ang haba ng ngiti ng ina nito nang makita ang kanilang itsura. Na nakaupo sa kama, may kumot ang kalahating katawan nilang dalawa. Bakit ma? Sasabihin ko sana na paalis na mga natitirang bisita pero okay lang. Ako na magsasabi anak. Magpahinga na lang kayong dalawa.
Ngiting sagot ng ina saka tumalikod na. Gawa kayo agad ng apo ko ha. Dagdag pa niya sa katuluyan ng lumabas sa kwarto. Agad na tinanggal o natanggal ang ngiti nilang dalawa na makaalis ang ginang. Bumalik ka na sa higaan mo. Tulak ni Alexa kay Gabriel nang mapansin na pumipirmi na siya ng higa. Dito na lang kaya ako, baka bumalik si mama. Maglalagay na lang ako ng unan sa pagitan natin. Ngiting sagot niya. Hindi pa pwede, alis. Sagot naman ni Alexa sabay pulot sa unan ni Gab at iabot sa kanya. Walang nagawa si Gab kundi ang sundin si Alexa. At ilapag ang comforter at unan sa sahig. Kinaumagahan ay maagang nagising si Alexa. Madilim pa sa paligid at hindi pa gising ang lahat nang bumaba siya mula sa kwarto nila ni Gabriel. Nadatan niya ang isa nilang kasambahay sa kusina. Magandang umaga, Manang. Bakit naman ang aga niyong gumising? Tanong niya dito. Kailangan